Ang storyang ito ay pinamagatang, mahal ko siya, pero hanggang kama lang ba talaga kami? Guys, this is the continuation of Pau's story. The title is, Kwento ng Isang Bawal na Pag-ibig, Magpinsan Lang Ba Talaga Kami? You might want to listen the first part para mas maintindihan niyo yung flow ng kwento. Pero kung handa na kayo, tara na at samahan niyo ako sa pagpapatuloy ng kwento ng pag-ibig, sakit at mga desisyon na mahirap pero kailangang harapin. Matapos kong graduate ng high school, nagpunta ako sa Ilocos Norte para magtrabaho doon. Sa awa ng Diyos, natanggap ako sa isang construction depot. Bagong probinsya, bagong trabaho, at bagong mga tao. Tahimik lang ako nung una. Wala pang kakilala. At kung may uutusan, tinatawag lang ako sa pangalan o apelyido ko. Mabigat at nakakapagod ng trabaho. Pero sulit naman dahil maayos ang pasahod. Sa simula, naninibago at nalulungkot ako. Kaya kapag wala akong makausap, nagpapakabisi na lang ako. Sumasama sa mga kapatid ko, o minsan, window shopping para maaliw ang sarili. Isang araw, nagkaroon ng urgent meeting. Kailangan daw lumipat ng ibang empleyado sa iba't ibang branch. Sa Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Ilocos Sur, Tuguegarao at Isabela. Pero mas pinili kong manatili sa Ilocos Norte. Dahil nandito na yung mga kapatid ko. At dito na rin sila nagkapamilya. Sa loob lang ng isang buwan kalahati, unti-unti ako nasanay sa bagong buhay ko dito. Isang araw, may dumating na 7 empleyado mula Cagayan at Isabela. Isa-isa silang nagpakilala. Tapos, ganoon din kami. Sa kanilang lahat, napukaw ang atensyon ko sa isang lalaki. Matangkad, maputi, long hair na blonde, singkit ang mata, at may taas na 5'11". Para bang artistahin. Itago na lang natin siya sa pangalang Richie. 26 years old. Mula Santiago City, Isabela. Bigla akong tinawag ng manager ko. Pao, ikaw at si Rich ang magiging buddy ha? Lagi kayong magkakasama. Sa una, ayoko pa. Dahil sa pride ko at hiya ako sa kanya. Pero wala akong nagawa ko hindi sumunod. Noong una, nagpapalakas ako sa manager namin kasi nililigawan kong kapatid niya, yung sekretary ng boss namin. Patay na patay ako sa kanya. Pero nalaman kong babae rin pala ang gusto niya. At siya pa mismo yung chicks ng mismong boss namin. Kaya naman, hanggang tingin na lang ako. Samantalang ako at si Richie, tuloy naging mag-partner. Oh guys, partner sa trabaho muna. Nailang ako nung una. Ang gwapo kasi niya. Kapag wala siya, hinahanap-hanap ko siya. Pero pag magkasama kami, para kaming aso't pusa. Puro bangayan, tapos samahan mo pa ng suntukan. Dumating pa sa punto na binigyan kami ng warning. Pao, Richie ha? Magbago kayo o tatanggalin ko kayo. Sabi ng manager namin, wala kaming choice kundi magkasundo. Unti-unti, nasanay kami sa ugali ng isa't isa. At sa paglipas ng panahon, mula sa magkaaway, naging sobrang close kami ni Richie. Dumating yung araw ng outing namin sa Corimao, Ilocos Norte. 20 kaming empleyado, kasama yung boss at yung sekretarya, tapos yung manager namin. Sinundo kami ng bus ng kumpanya at magkatabi kami ni Richie sa upuan.
Habang nasa biyahe kami papunta sa resort, magkausap kami ni Richie. Pau, tagasan ka pala. Paano ka napadpad dito sa Ilocos? Ah, tagmasbati ako. Dito na rin kasi nakatira yung mga ate at kuya ko eh. Dito na sila nakapag-asawa. Ah, ganun ba? Eh, anong trabaho nila dito? Nasa roping sila. May kanya-kanyang hanap buhay. Nakatulog ako sa pag-uusap namin. Nang magising ako, bigla siyang umiti at naglabas pa ng pagkain. Kamusta ka, Pao? Nakapagpahinga ka ba? Gusto mo ng soft drinks? Tinapay? Biskwit? O kaya kape? May dala akong thermos. Ah, okay lang. Nako Rich, nagabala ka pa? Pero sige, pahingi ako ng kape at biskwit. Hindi pa kasi ako nag-aalmusal eh. Habang kumakain ako, napansin kong pinupunasan pa niya ng panyo yung bibig ko. Pati pawis ko sa muka. Uy, Rich! Ano ba? Nakakahiya. Ang daming tao dito sa bus oh. Tigilan mo nga yan. Okay lang yan. Gusto kitang alagaan eh. Masaya na ako pagkasama kita. Ay nako, tigilan mo ako sa mga ganyan ha. Wala na akong balak pumasok pa sa mga ganyang bagay. Kaya kung ano man yung binabalak mo, wag mo nang ituloy. Nananahimik na ako ngayon. Tahimik lang si Richie. Pero ramdam ko sa mga mata niya na may gusto siyang iparating. At doon nagsimula yung mga tanong sa isip ko. Kung ano nga ba talaga yung intensyon niya sa akin? Pagdating sa resort, kanya-kanya kaming dala ng gamit. Papunta sa mga kwarto na tutuluyan. 12 yung kwarto na ni-reserve. 2 para sa boss namin at sa secretary. Yung isa naman para sa manager. At yung natitira, hati-hati kaming lahat. Ako at si Rich sa isang kwarto. At pagpasok namin, nagulat ako kasi maliit lang yung kwarto. At iisa lang yung kama doon. Wow! Ayos to pa ah. Isa lang yung kama natin. Ibig sabihin, magkatabi tayo mamaya sa pagtulog. Lagot ka sa akin. Wala ka nang kawala. Ay nako Rich, tumigil ka nga. Hindi mo ako madadala sa mga ganyan-ganyan mong biro no. Napailing na lang ako. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung kabado ba ako o may kakaibang kilig akong nararamdaman sa sinasabi niya. Pagkatapos namin iusin yung mga gamit sa kwarto, lumabas kami ni Richie at sumama sa iba naming katrabaho. Yung iba, nagvi-videoke. Yung iba naman, kumakain at nagiinuman. Pao, kanta ka naman kahit isa lang oh. Sige na. Pasensya na po madam. Hindi kasi ako marunong kumanta eh, baka may bumato pa sa atin. Biglang sumabat si Richie habang papalapit. Ako na lang kakanta para kay Pao, Madam Manager. I volunteer myself. Pinagtawanan siya ng iba. Pero hinayaan lang niya. Kinuha niya yung microphone at sunod-sunod na kumanta. Kay tagal kang hinintay, Gemini, at pangako sa'yo. Ang ganda ng boses niya. Ramdam mo ang bawat linya. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Pagkatapos, nilapitan niya ako. Ano Pao? Kamusta? Okay ba yung kanta ko? Grabe Rich, ang galing mo palang kumanta. Hinahanga mo ako dun ah. Salamat ah. Tara, lakad tayo saglit sa may dagat. Gusto ko lang kasi makausap ka eh. Pumayag ako. Naglakad kami sa batuhan habang may dalang lamig ng hangin mula sa dagat. Pao,
Meron lang akong personal na tanong sa'yo. Huwag ka sanang magagalit ha. Sige, ano yun? Promise hindi ako magagalit. Kasi, um, nagkaroon ka na ba ng girlfriend o karelasyon? Magiging totoo ako sa'yo, Rich. Oo, nagkaroon na. Pero hindi babae eh. Lalaki. Alam mo, dalawa rin yung naging karelasyon ko dati eh. At alam mo ba yung pakiramdam? Yung bang hindi ka makatulog, hindi ka makakain kasi iisipin mo kung okay lang ba siya, kung kumain na ba siya, kung nakakatulog pa ba siya. Oo, alam ko yung pakiramdam na yun, Richie. Yung nagmahal ka ng tapat pero sa huli, ikaw pa yung naabuso at sinaktan. Parang lahat ng tiwala, oras at pagmamahal na binigay mo, sinuklian lang ng sakit. Kaya nga minsan naiisip ko, sino ba namang siseryoso sa mukha kong ganito, di ba? Tingnan mo naman parang hollow blocks eh. Hollow blocks? Rich, huwag mo ang malitin yung sarili mo. Hindi ibig sabihin na nasasaktan ka noon. Wala nang magmamahal sa'yo ngayon. May tamang tao rin na makaka-appreciate kung sino ka talaga. Ngumiti siya pero halatang may laman ng mga salita ni Richie. Pagbalik namin sa mga katrabaho namin, nag-inuman ulit kami. Siguro nakasampung bote rin bago kami tumigil. Tapos dumiretso kami sa kwarto. Ako, naligo kagad dahil sobrang init at pawis na pawis. Mga 30 minutes siguro ako naglilinis ng katawan bago lumabas ng CR. Paglabas ko, nakita ko nakahiga si Richie sa kama. Oh, Richie, maligo ka na nga. Ang baho mo na eh. Amoy alak at pawis pa. Bilis na. Bago ka pa antukin dyan. Tumayo siya, ngumiti at dumiretso sa banyo. Pagkatapos kong maligo, nahiga muna ako para magpahinga. Sabi ko sa sarili ko, aantayin ko siya. Pero sa sobrang pagod, nakatulog na ako habang basa pa yung buhok ko. Siguro nung mga bandang 2:00 na madaling araw, nagising ako dahil may kakaiba akong nararamdaman. Parang may mabigat na nakapatong sa katawan ko. Sa una, nagulat ako at hindi ko alam kung sino yun o ano yun. Pero pagdilat ko, nakita ko si Richie. Nabigla ako dahil si Richie pala yung nakapatong sa akin. Ramdam ko ang kanyang paglapit, yung mga halik niya. Mahigpit, sabik at puno ng emosyon. Sa una, tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Pero imbes na sumagot, pinagpatuloy lang niya kanyang ginagawa. At sa sandaling yon, hindi ko na rin siya pinigilan. Sa halip, pinagbigyan ko siya. Doon ko naramdaman na pareho pala kaming may tinatagong damdamin at pangungulila. Kaya't nagpaubaya ako. Hinayaan kong maramdaman ang init ng sandali. At sa gabing yon, pinagsaluhan namin ang emosyon at saya na tila matagal na naming hinahanap-hanap. Hanggang sa parehong napagod kami at magkasabay kaming nakatulog. Kinaumagahan, parang walang nagbago. Sabay kaming nagising, sabay naligo, sabay nagtatawanan, at sumama pa sa mga kasamahan namin nag-e-enjoy sa dagat, sa pagkain tapos sa inuman. Pero sa likod ng lahat ng simpleng tawanan at kasiyahan, alam naming dalawa ni Richie na may nangyaring espesyal sa amin. Kinagabihan, muling nasundan ang mga sandaling yun na para bang wala ng bukas. Kinaumagahan,
Sabay kami nag-ayos, naligo, tapos nagligpit ng mga gamit. Araw na yun ang balik trabaho. Kung dati, halos hindi kami nagpapansinan, ngayon, hindi na kami mapaghihiwalay. Magkasabay kumain, magkasabay umuwi, at kung saan-saan na rin kami nakarating. Sa mall, sa sinehan, kung saan-saan gumagala. At sa likod ng lahat ng ito, may nangyayari sa aming dalawa. Pero wala kaming label. Kumbaga sa Gen Z term, situationship. At kahit ganon, masaya kami. Hindi na kailangan ng salitang, mahal kita o I love you. Sapat na yung mga simpleng kilos, mga simpleng pag-aalaga, para iparamdam na special kami sa isa't isa. Sa tuwing may outing ang company, kami lagi ang magkasama. Araw-araw, oras-oras. Ramdam namin na kami ang sandalan ng isa't isa. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, at lalo pang tumibay ang samahan namin ni Richie. Wala man ang mga salitang mahal kita pero sa mga kilos at paraan ng pag-aalaga na ipapakita namin pareho kung gaano kalalim ang pagmamahalan namin. Habang nagkakape kami ni Richie sa isang coffee shop, bigla siya nagsalita. Pao, ano? Payag ka ba? Mag-leaving na tayo. Gusto na kasi kitang makasama sa isang bahay. Nagulat ako, kaya napatingin ako sa kanya. Ha? Sigurado ka na ba, Rich? Kasi para sa akin, okay na rin naman tong setup natin. Pero, kung yan talaga yung gusto mo, wala naman ako magagawa kundi yung sumunod sa nais mo. Kung saan ka masaya, dun ako. Kasi mahalaga ka sa akin. Natahimik kami sandali, pero ramdam ko sa mga mata niya na totoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil sa pag-uusap namin na yon, nagsama na nga kami ni Richie sa isang bubong. Maayos naman yung pagsasama namin. Oo, yung mga pagkakataon na nagkakaalitan kami sa maliliit na bagay pero siguro normal na naman talaga yun sa mag-asawa o mag-live-in partner, di ba? Ang mahalaga, hindi kami nagkakaroon ng matinding away. Kapag may mga tampuhan, agad naman namin pinag-uusapan para hindi na lumaki pa. Hanggang isang araw sa pinagtatrabuhan namin, bigla kaming pinatawag. Lahat ng empleyado para sa isang meeting. Hindi namin alam kung tungkol saan yun. Basta sinabi, lahat kailangan dumalo. Pagdating ng manager namin, kasabay pa mismo ng aming boss, in-announce nila na magkakaroon doon ng pagbabago sa mga tauhan. Yung mga mapopromote, ang iba naman ay ililipat sa ibang branch. Okay team, listen. May 6 sa inyo na mapopromote. Ang iba naman ay malilipat sa ibang branch. Tatawagin ko ang mga pangalan ha? Paolo, you are promoted as a supervisor sa branch natin sa Dingras. Congratulations. Ikaw naman Richie, promoted ka rin bilang branch manager sa Batak branch. Laika, Grace, Erwin at Iman, kayo naman ay malilipat sa La Union. Sa Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac. Tuwang-tuwa talaga ako sa promotion ko. Kasi syempre, mas malaki na rin yung sahod ko. At kahit magkaibang branch kami ni Richie, nasa isang probinsya pa rin naman kami. At syempre, magkasama pa rin kami sa isang bubong. Sinusulit namin ang bawat oras na magkasama kami. Wala kaming pinalalagpas sa pagkakataon. Madalas kaming lumalabas at namamasyal tuwing weekend. Minsan, pumupunta kami ng Lagawi sa Ifugao. May mga pagkakataon din na bumibisita kami sila Trinidad, sa Benguet. Nakarating din kami sa Sagada, Mount Pulag, at syempre sa Baguio. Nilalaan namin ang mga bakanting oras sa pamamasyal dito sa Ilocos Region. Habang tumatagal, nagpaplano na rin kaming bumili ng sariling bahay. Mag-ampon ng baby, at syempre magpakasal.
Plano rin namin pumunta ng Germany para doon magpakasal. Bukod pa doon, nakaplano rin na ipakilala niya ako sa kanyang mga magulang sa Santiago City, Isabela. At ako naman, dadalhin ko siya sa Masbate para ipakilala sa aking pamilya. Kaya naman, nagsimula na kami mag-ipon para sa lahat ng ito. Mula sa gastos sa kasal, pagpunta ng Germany, pagbisita sa Isabela at Masbate, hanggang sa plano naming pag-ampon. Lahat ng yon, nakalista at nakaayos na. Lumipas ang 1 taon at muli ako na-promote mula sa pagiging supervisor. Naging branch manager na ako. Nalipat ako sa Sinait, Ilocos Sur. Habang si Richie naman, nalipat sa Vigan City. Medyo malayo-layo pero patuloy pa rin kami nakikita at nag-uusap. Lumipat na rin kami ng tirahan na mas malapit sa aming trabaho. Bilang isang branch manager, doon ko naranasan ang bigat ng responsibilidad. Lahat ng problema ng branch mo, ikaw ang sasalo. Sa simula, maayos pang takbo ng lahat. Pero hindi talaga maiiwasan sa trabaho na magkaroon ng kaaway. Tapos yung inggit sa kapwa. Dahil sa sunod-sunod ang promotion ko at ni Richie, may mga taong nagsimula ng mainggit at magtanong-tanong tungkol sa amin. Noong una, hindi naman issue ang pagiging bisexual ko. Alam ng mga katrabaho at maging ng pamunuan ang tunay kong pagkatao. At ganoon din yung kay Richie. Pero unti-unti, pati yung educational background ko ay ginawa ng issue. Dahil dito, pinatawag kami ng main branch sa Bulacan para panibagong training. Ako ay pinadala sa Bulacan. Habang si Richie naman, nilagay sa Isabela para mag-training kami parehas. Halos 1 buwan kami hindi nagkita. Text at tawag lang naging tulay namin. Sa loob ng panahong iyon, sobra kong namimiss si Richie. Pakiramdam ko, hindi ko na naman gagawin ko kung hindi ko siya makikita. Hanggang sinatapos din ang 1 buwan na training. Pagbalik namin, inilagay kami sa isang branch sa San Fernando, La Union. Doon, muling lumalim ang aming relasyon. Sa bawat araw at linggong magkasama kami, sinulit namin ang oras. Araw-araw kaming lumalabas at namamasyal. At araw-araw namin pinapadama sa isa't isa kung gaano kalalim ang aming pagmamahalan. Lumipas pa ang 3 buwan. Muli kaming nakatanggap ng kanya-kanyang assignment kung saan kaming branch ilalagay. Nagpa-assign ulit ako sa San Nicolas branch sa Ilocos Norte. Dahil ayokong lumayong kay Richie. Ayokong magkahiwalay kami. Tinanong ko siya noon, Richie, saan ka na-assign? Ako, Pao? Sa Dingras branch. Siyempre, ayoko rin naman na maghiwalay tayo. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Napangiti ako at biro kong sinabi na, ikaw talaga, Richie, oh. Oo na. Ako din. Ayoko mahiwalay sa'yo. Saglit siya natahimik. Tapos bigla niya akong tinanong, Paulo, mahal mo na ba talaga ako? Tumingin ako sa kanya at mahina ako natawa. Ano ka ba, Richie? Alam mo na kung anong sagot dyan. Hindi mo na kailangang itanong pa. Ramdam mo naman, di ba? Nakikita mo. Kaya hindi na kailangang ulit-ulitin pa. Mahal na mahal kita. Ikaw lang at wala nang iba pa. At dahil doon, muli naming pinagsaluhan ng 1 gabi sa kama. Pinaramdam sa isa't isa ang isang tamis ng aming pagmamahalan. Hanggang sa dumating ang araw kung saan kami pupunta sa lugar na itinakda ng aming kumpanya.
Magkasama kaming bumalik ni Richie sa Ilocos Norte. Hinatid pa niya ako sa bago kong apartment na tutuluyan nun. At syempre, doon din titira si Richie. Ibig sabihin, muli kaming magsasama sa isang bubong. Pagdating namin sa apartment, nagpahinga muna kami at natulog. Nagabihan, lumabas kaming dalawa at nagpunta sa isang beer house. Doon kami nag-inuman mula alas 8 ng gabi hanggang alas 2 na madaling araw. Sinulit namin ang mga oras na yon habang wala pa kaming pasok. Dumating na ang araw na magsisimula na magtrabaho si Richie sa branch. Gusto ko sanang ihatid siya sa Dingras pero tumanggi siya. Ang sabi niya, malapit lang naman daw. Kaya araw-araw, text at tawag lang naging paraan ng komunikasyon namin. May usapan kami na tuwing Biyernes, uwi siya sa apartment namin. Pero lumipas ang isang linggo, walang Richie na dumating. Isang araw, nag-text siya sa akin. Ang sabi niya, "Pao, uwi muna ako ng Isabela kasi nagkasakit yung nanay ko eh." Noong una, naiintindihan ko naman siya. Gets ko yung reason niya. Pero, lumipas ang isang buwan, ni anino ni Richie, hindi ko na nakita. Wala na siyang paramdam. Ni text o tawag, wala man lang. As in wala. Araw-araw akong tumatawag sa kanya. Araw-araw din ako nagtitext. Pero kahit isa, wala siyang sagot. Wala man lang kahit simpleng reply na, "Okay lang ako. Uuwi rin ako." Sobrang miss na miss ko na si Richie. Walang araw, walang gabi, at walang oras na hindi ko siya tinatawagan o tinitext. Wala pa rin. Puro katahimikan lang ang tugon. Dumating sa punto na pati yung mga kasama niya sa trabaho, tinext ko na rin. Tinanong ko kung kamusta si Richie. Kung bakit hindi na siya nagtitext at tumatawag sa akin. Pero kahit sila, wala rin maibigay na sagot. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hanggang isang araw, nagpatawag ng meeting ang boss namin. Isa ako sa mga umattend bilang branch manager. "Good morning everyone. Our agenda of today's meeting is the monthly visitation of our branches. We'll be conducting site inspections and evaluations. Now, who among of you would like to volunteer to join the monthly branch visits?" Nag-angat ako ng kamay at naglakas ng loob. "Ma'am, may I volunteer to join?" Tumingin siya sa akin ng diretso. Parang tinitimbang kung kaya ko ba. "Are you certain, Paolo? This will require long hours and a lot of travel." Ngumiti ako, tumango. "Yes po ma'am, I'm willing to go." Bahagya siya napangiti at saka tumango. "Alright then. The trip will be in 2 days. Only 10 employees will be allowed to join." Agad akong sumagot, puno ng respeto at excitement. "Yes po ma'am, noted po." Mula sa gilid, may isa pang empleyado ang nagtanong, "Ma'am, anong branch yung mga i-visit pala natin?" "Well, we will start with Batac, Ilocos Norte, and then we'll proceed to Dingras, followed by Pagudpud, Corimao, and finally the Badoc." Dumating ng araw ng branch visiting. Pero hindi nasunod ang original na plano dahil nagkaroon ng aberya. Kaya't ipinahuli namin ang Dingras branch. Doon kasi may issue. At alam kong nandun si Richie. Pinaghandaan ko talaga ang paghaharap namin.
upang hindi niya ako makilala. Nagsuot ako ng jacket, nagtakip ng malong hanggang mukha. Tapos nag-eyeglasses pa ako. Pagdating namin sa site, sarado pa yung opisina. Sinalubong kami ng supervisor at assistant. Nang tanungin namin kung nasan ba yung manager nila, ang sabi nila, kararating lang daw kagabi galing Isabela. Kasama yung 2 bagong tauhan. Kaya naman, kaagad kami nag-inspection. Mula sa gusali, barracks, workplace, hanggang records sa mga empleyado. Ngunit, sa huli namin pinasok na kwarto, doon namin nakita ang di inaasahan. Si Richie, kasama yung 2 lalaki niyang empleyado. Lahat sila walang saplot. Tulog at magkakatabi pa sa kama. Para kung binagsakan ng langit at lupa. Hindi ko kinayang nakita ko. Agad akong lumabas. Luha ang kasabay ng bawat hakbang ko. Lihim akong umiyak sa receiving area. Habang nag-uunahan sa dibdib ko ang sakit at pagkabigla. Pinagising ng boss namin ang 3. Tapos pinatawag sa opisina. Pinagpaliwanag sila sa harap ng management. Habang ako naman, pinatawag din. Kasama ang lahat ng branch managers para magdesisyon. Sa huli, pinayagan silang manatili sa kumpanya. Pero si Richie, tinanggal bilang branch manager. Tapos binalik siya sa main office, sa San Nicolas. Ang 2 naman, ipinadala sa Davao at Zamboanga. Nasaktan ako ng sobra. Nangako siya ng kasal pero bakit ganito yung ginawa niya? Niloko niya ako. Ang totoo, wala naman kaming malinaw na relasyon eh. Nagsasama lang kami. Pero wala kaming label. Kaya wala akong karapatan magselos. Kahit na durog ang puso ko. At sa kabila ng lahat, inanggap ko pa rin si Richie. Hindi ko siya sinumbatan. Hindi ko siya pinagsalitaan ng masakit. Dahil minsan, kapag tunay ka nagmamahal, kahit masakit, tinitiis at tinatanggap mo na lang. Lumipas pa ang ilang buwan at muli akong inilipat sa ibang branch. Nadestino ako sa Concepcion, Tarlac. Samantalang si Richie naman nilagay sa Cebu. Sa totoo lang, gusto ko sana na magkasama kami ni Richie sa isang branch. Pero wala akong magagawa dahil utos yun ng management eh. 3 araw bago kami tuloy maghiwalay ng landas, nag-usap muna kami. Sinulit namin ng 3 araw at 3 gabi. Sa mga panahong yon, doon niya inilabas ang lahat ng sama ng loob at hinanakit niya sa akin. Sa totoo lang, wala akong kaalam-alam sa mga sinabi niya. Pero kahit ganun, pinatawad ko pa rin siya. Doon niya rin inamin kung gaano niya ako kamahal. Pero ako, hindi ko masabi. Hindi ko maamin na mahal ko rin siya. Ang nasabi ko lang, kung gaano ako kasi nakasama ko siya. At kung paano niya ako napapaligaya sa mga taon na magkasama kami. At sa huling gabi na yon, wala kaming sinayang na oras. Binigay namin lahat ng gusto ng isa't isa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kami nagsama sa isang kama. Hanggang sa dumating ng araw ng paghihiwalay namin. Ako, papunta ng Tarlac. At siya na may lilipad patungang Cebu. Simula noon,
wala na kaming naging komunikasyon. Pero araw-araw, gabi-gabi, siya ang nasa isip ko. Miss na miss ko na siya. At doon ko lang talaga napagtanto. Mahal na mahal ko pala si Richie. At kailangan ko siya sa buhay ko. Lumipas ang mga buwan. Tinatawagan ko siya, tinetext. Pero wala. Wala pa rin siyang sagot. Hanggang sa lumipas pa ang 2 buwan. Nagpa siya ako magpa-assign sa Cebu branch. Ang totoo, hindi lang dahil sa trabaho yon, kundi para mahanap ko siya. At aminin ko na mahal ko siya. Dumating ang araw ng paglipad ko sa Cebu. Pagdating ko ron, wala akong sinayang na pagkakataon. 10 branch ang meron kami sa Cebu. Lahat yun inikot ko. Nanatili ako ng 3 buwan doon para hanapin si Richie. Pero wala. Kahit anino niya, hindi ko nakita. Ang masakit pa doon, nalaman ko na si Richie mismo nag-request na malipat siya sa Cebu. Noong nalaman niya na ako ay mapupunta sa Tarlac. Para bang sinadya niya na magkahalayo kami. At mas masakit pa, may nagsabi na noong lumipat siya doon, kasama niya yung 2 lalaki na nakita ko noon sa Dingras. 3 buwan kong hinanap si Richie sa Cebu. Pero wala siya. Kaya pumunta pa ako ng Isabela, Cagayan, pati Ilocos Norte. Umaasang baka naroon siya. Pero kahit saan ako magpunta, wala akong nakitang Richie. Nagtanong pa ako sa big boss namin. Nag-text, tumawag, pero wala eh. Hindi rin daw nila alam kung nasa na siya. Kaya kahit anong pilit ko, walang nagsasabi. Halos 1 taon ako naghahanap sa kanya. Dahil doon, napilitan ako mag-resign. Hindi na ako nagpaalam. Nag-file ako ng immediate resignation. Tapos umuwi na lang ako ng Masbate. Doon ko sinubukang buuin muli ang sarili ko. Hindi ko na inaasahan na makikita ko pa si Richie. Dahil tuloy na siyang hindi nagparamdam sa akin. Habang nasa Masbate ako, sinubukan kong maghanap ng trabaho. Pero wala pa akong mahanap noon. Kaya mas pinili kong tumira muna sa lupain na binabantayan ng mga magulang ko. Malawak ang lugar na yon. May palayan, niyogan, tapos may ilog. Kaya dito ko binuhos ang oras ko sa pagtatrabaho sa bukirin. Paminsan-minsan, dumadalaw yung mga barkada at dati kong kaklase. Pero mahirap pa rin ang buhay sa bundok. Dahil madalas, dinadaanan ng mga rebelde at sundalo ang lugar namin. Bata pa lang ako, naging tagahatid na ako ng impormasyon para sa mga rebelding NPA. Hindi ako tuluyang sumali sa field operations dahil alam ko ang panganib. Pero tinutulungan ko sila sa mga simpleng gawain noon. Doon ko nakilala ang bagong salta at yung commander nila. Itago na lang natin siya bilang Commander Clyde. Tubong Valenzuela siya. 31 years old. At sa pagkakatanda ko, graduate siya ng mass communication sa UP. Matangkad siya, maputi, at medyo kulot ang buhok. Si Commander Clyde ay napakahusay makipag-usap. Kaya mabilis siya nakakapag-recruit ng mga kabataan para sumama sa kilusan. Sa loob lang ng 3 linggo ng pananatili niya sa barangay namin, marami kaagad siyang nahikayat. Aaminin ko, nahulog din ang loob ko kay Commander Clyde. Dahil doon, mas lalo niya akong hinikayat na maging active member ng NPA. Kung dati sa Masbate lang ako umikot, ngayon sa buong Bicol region na. At maging sa Manila na rin.
Pumapasok kami sa mga university para mag-recruit ng mga students. Noong una, todo yung effort ko. Pero kalaunan, napagod din ako. Una dahil bihira ko na makasama si Clyde. Nadestino kasi siya sa Panay Island eh. Ako naman, nanatiling paikot-ikot sa iba't ibang probinsya. Hanggang isang araw, nagtagpo ulit ang landas namin sa Pagbilao, Quezon. Mahigit 3 linggo kami magkasama ron. Hindi kami pwedeng magtagal sa isang lugar. Pero, masasabi kong sulit ang bawat sandaling kasama ko siya. Sa panahong yon, mas naging matindi ang koneksyon namin ni Commander Clyde. Hindi lang bilang magkasama sa kakilusan, kundi bilang dalawang taong lihim na nahuhulog sa isa't isa. Sinabi ko kay Clyde ang laman ng puso ko. Na mahal ko siya at may nararamdaman ako para sa kanya. May nangyayari na rin sa amin ni Clyde noon. Hindi niya man direktang sinabi na gusto rin niya ako pero ilang beses nangyari yun sa pagitan namin. Dumating ang araw na kailangan naming lisanin ang lugar na yun. Napunta ako sa Burias Island, Masbate. Habang si Clyde naman ay napunta sa mainland, Masbate. Hindi ko akalaing yun ang huli naming pagkikita sa Quezon Province. 10 araw matapos kami magkahiwalay, nasukol ng mga sundalo ang kuta kung saan sila nagtatago. 6 sa kanilang kasamahan ay napatay at 10 ang nahuli. Ang masamang balita, isa si Clyde sa mga nasawi. Sobrang sakit para sa akin noon. Parang tumigil ang mundo ko. Halos 1 buwan akong wala sa sarili. Ang taong hinangaan at minahal ko, wala na. Ngunit kailangan kong ipagpatuloy ang buhay kahit masakit. Pagkalipas ng 2 buwan, nagpaalam ako kung maaari na ba akong bumalik sa amin sa Sapa. 3 buwan bago nila pinayagan ang pakiusap ko. Pag uwi ko sa aming barangay, dito sa lupang binabantay ng aking mga magulang, 1 linggo pa lang ang lumipas nang may taong dumating na hindi ko inaasahan. Si Richie. Ang taong matagal ko nang pilit kinalimutan. Pero hanggang ngayon ay mahal ko pa rin. Isang araw, biglang pinuntahan ako ni Richie sa bahay na tinitiran ko. Nagulat ako nun kasi hindi ko akalaing makikita ko siya sa Masbate. Galing pa siyang Isabela nun. Dumating siya kasama ang mga armadong kasamahan. May mga dala silang baril. Lalo akong nagulat nang makilala ko ang ilan sa kanila. Mga kababata, kabarangay, tapos yung iba kamag-anak ko pa. Doon ipinaliwanag ni Richie ang nangyari sa kanya. Matagal na rin para siyang kasapi ng NPA. At kalahati ng sahod niya noon, napupunta doon. Pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilabas ko ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. At lahat ng sakit at paghinagpis na itinago ko sa loob ng 3 taon na wala siyang paramdam. Richie? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginawa mo? Ni hindi ka man lang nagpaalam. Bigla ka na lang nawala. Pao, patawarin mo ko. Alam kong ang dami kong pagkukulang sa'yo. Ang totoo niyan, matagal na akong kasama sa kilusan. Lahat ng hirap ko, lahat ng oras ko, doon napunta. Kaya, hindi na kita naalagaan tulad ng dati. Ganun lang yun? Richie? Ganun lang yun? Alam mo ba kung ilang taon kitang hinanap? Kung saan saang lugar ako pumunta para lang hanapin ka.
Wala kang paramdam. Ang iniwan mo sa akin? Sakit at tanong na walang sagot. Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Alam mo ba kung gaano kasakit ang maiwan mag-isa? Ang maiwan sa ere? Hindi mo alam. Wala kang alam. Pao, hindi kita iniwan dahil hindi na kita mahal. Mahal na mahal kita. Araw-araw kong pinagsisisihan na hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Alam ko nasaktan kita. At hanggang ngayon, dala ko yung kasalanan na yun. Pao, patawarin mo ko. Patawad? Pagkatapos ng lahat? Richie, kung mahal mo talaga ako, bakit mo ako pinagpalit? Bakit mo ako niloko? Bakit ako yung iniwan mo ng luhaan? Bakit mo ako hinayaang mag-isa? Alam mo ba? Ang lungkot ng buhay ko. Mula nang iniwan mo ako. Pinatay mo na ang pangarap ko. Pao, hindi kita ipinagpalit, Pao. Pinili ko ang landas na akala ko noon ay tama. Pero mali ako. At sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Aaminin ko, mahal ko pa rin si Richie. Humingi siya ng tawad. Tapos, tinanong ako kung pwede magkabalikan kami. Sa una, hindi ako pumayag. Dahil hindi ganun kadaling kalimutan ang lahat. Lahat ng ginawa niya. At isa pa, nagdadalamhati pa ako sa pagkamatay ni Clyde. Ang sabi ko sa kanya, kung kaya niya mag-antay, baka may pag-asa pa. Pero kahit hindi kami formal na nagkabalikan, may nangyari pa rin sa amin. Oo, marupok ako. Hindi kami pero may nangyayari sa amin. Ganito ang naging setup namin sa loob ng ilang linggo at buwan. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan niya ng lisanin ng masbate. Dahil ipapadala siya sa Sorsogon. Sa araw ng pamamaalam, umiyak kami. Hinalikan niya ako sa labi, sa noo, sa pisngi at ilong. Kahit tinatawanan kami ng mga kasama niya, wala kaming pakialam. Sumakay siya ng bangka papuntang Sorsogon noon. 6 na oras ang biyahe. 3 oras matapos silang umalis, gumawa ako ng desisyon na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Dahil sa matinding kagustuhan kong makasama siya habang buhay, isinumbong ko sa mga kakilala kong sundalo ang eksaktong pangalan ng bangka at lugar kung saan sila dadaong. Ang totoo, ginawa ko ito para sa sarili kong kasiyahan. Para sa pangarap kong maging kami at makasama si Richie. Maya-maya, may flash report sa radyo. Nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng militar at mga rebelde. Ayon sa balita, 4 ang napatay sa panig ng NPA. 1 sa militar, 3 nahuli, at 6 ang nakatakas. Isa si Richie sa mga namatay. Kinumpirma rin ito ng mga kakilala ko sa army. Hindi ko alam kung sinong dapat sisihin. Pero sa dulo, ako rin. Dahil sa pagiging makasarili ko, namatay ang taong pinakamamahal ko. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, hindi pa rin nawala ang bigat sa dibdib ko.
Araw-araw, sinisisi ko ang sarili ko sa pagiging makasarili. Nawala ang taong mahal ko. Sa loob ng 1 taon, 2 pinakamahalagang tao sa buhay kong nawala. At oo, kasalanan ko. Wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Dahil sa takot, nabalikan ako ng NPA o maging target na militar. Napilitan akong bumaba ng bundok at maghanap ng bagong simula. Sa kabayanan, natanggap ako bilang isang panadero sa kilalang bake shop na sikat sa buong Pilipinas. Doon ako nagsimulang bumangon muli. Hanggang sa naging assistant baker ako. Hindi man naging maganda ang takbo ng relasyon ko kina Clyde at Richie, umaasa ako na sana mapatawad nila ako. Sana maintindihan nila na ang tanging gusto ko lang noon ay magkaroon ng maayos sa buhay para sa amin. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat. Ako si Paulo ng Masbate. Hanggang sa susunod kong pagbabahagi, kung saan ikukwento ko naman ang tungkol sa 2 kong pinsan. Mabuhay ka, Sir Ren. Mabuhay ang iyong channel. Ingat po kayo palagi. It's September, guys, and happy Sunday morning! Yan. Sana okay kayong lahat, no? At good vibes lang ngayong araw. At since bagong buwan na naman, bagong pagkakataon para mag-umpisa ng tama. At syempre, para magbahagi ng mga kwento na tiyak na tatama sa puso natin. Ang lungkot lang kasi nawala si Richie at Clyde sa buhay ni Paulo, no? Guys, bago natin sundin ang puso, isipin din natin yung magiging epekto nito sa buhay mo at sa buhay ng iba. Hindi lahat ng sakripisyo sa ngalan ng pag-ibig ay tama. Kung may mga pagkakamali man tayo na bumabalik-balik sa isip natin, tandaan natin na hindi na natin mababago ang nakaraan. Pero, kaya nating baguhin ang sarili natin. Ngayon, matuto tayong patawarin ang sarili dahil doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. At syempre, hello pala kay Jake Mahirap from San Pedro, Laguna. Hello sa iyo, bro, at maraming salamat sa palagi mong pakikinig at pagsuporta dito sa channel natin. And please continue sending your stories sa email natin na iambrensantiago@gmail.com. At kung nagustuhan mo ang story ni Paulo today, please don't forget to subscribe, i-like ang video, mag-comment at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.